Kapag naririnig natin ang salitang aswang, impakto at halimaw, unang naiisip natin ang pangit nilang mukha. Ang magbagsik nilang kilos at ang pagkauhaw nila sa dugo at laman ng tao. Ngunit may ilan at nagpapatunay na hindi lahat ng nilalang mula sa dilim ay likas na masama. May kasabihan pa nga, hindi lang sa halimaw sumisimbolo ang kasamaan, kadalasan makikita ito sa mga nagpapanggap na mabait. At kalimitang nagtatago sa magandang mukha upang maitago ang tunay nilang budhi. Isang budhing puno ng pagnanasa, pagsasamantala, ganid at pagkasuklam para sa sarili nilang kaligayahan. Handang pumatay masunod lang ang gusto nila sa buhay, kahit na ito'y masama. Ako si Cindy, isang dalagang may mataas na pangarap. Upang matupad ang aking pinapangarap na maging isang mahusay na mang-aawit at makilala sa buong mundo. Mula pa sa isang malayong probinsya ng Mindanao ay lumuwas ako ng Maynila para simulan ang aking career sa mundo ng musika. Sa lugar na aking pinagmulan ay halos nasungkit ko na ang ilang parangal mula sa mga sinalihan kong singing contest. Bagaman, hindi ko nakuha ang unang trono ay nakamit ko naman ang pangatlo bilang patunay na may puwang ako sa larangan ng musika. Bata pa lang ako ay laman na ako ng patimpalak tuwing may pista. Kaya naman sa paglaki ko'y unti-unting umuunlad ang aking tono. Dahil boses ang puhunan ko ay literal na inaalagaan ko ito ng husto. Upang makilala ako ng mundo ay kailangan ko ng mas malawak na entablado kung saan kinakailanagan kong makipagsabayan sa mas magagaling pa sa akin. Papatunayan ko na ang boses ko ay hindi mapag-iwanan. Handa akong makipagbiritan kung iyon ang pamantayan sa mundo ng masika. Lalahok ako sa pangmalakasang singing contest na kinabibilangan ng mga baguhang singer na gustong sumikat at magkaroon ng sariling titulo. Good morning po, Tito. Nakangiting bati ko kay Tito Lance. Siya ang kapatid ng mama ko. Ang Tito Lance ko ang isa sa mga tagahanga ko noong bata pa ako. Kapwa kami mahilig sa musika. Sa paglipas ng panahon kung saan nagdadalaga na ako, ay nagpunta ang tito ko sa Maynila para doon ipagpatuloy ang buhay bilang manager sa isang restaurant. Binata pa noon ang Tito Lance ko nang lisanin niya ang inang bayan. Dahil taon na ang lumipas ay nagkaroon na ito ng iba't ibang karelasyon hanggang sa makilala niya si Tita Cara. Si Tita Cara naman ang pinakamatagal niyang naging girlfriend. During that time na maging sila ay wala naman akong narinig na masama at ang pamilya namin tungkol kay Tita Cara. Good partners umano ito. Walang masamang behavior, ngumiti lang si Tito Lance sa bungad kong pagbati. Ngunit napansin ko na tila hindi siya masaya sa muli naming pagkikita. Naisip ko na baka pagod lang ito sa trabaho. Gabi kasi ang duty niya. Bago ako lumuwas ng Maynila, tinawagan ko muna ang tito ko at nakiusap kung pwede ako magstay sa bahay niya. Ilang beses siyang tumanggi. At kung ano-ano pa ang dahilan na hindi niya direktang masabi. Sa pangungulit ko at sa tulong ng mama ko ay napapayag namin ito. Malaki kasi ang tiwala ng mama ko sa kanya. Ikaw ba si Cindy? Mas maganda ka pala sa personal. Ani Cara na katatapos lang maligo. Na-shock ako. Medyo artistahin kasi ang dating niya. Malakas ang aura at literal na agaw pansin sa kalalakihan. Iyon ang unang pagkakataong personal kaming nagkita. Siya pala ang Tita Cara mo. Naikwento na kita sa kanya. Akin na ang bag mo at ako na ang magbubuhat niyan. Ipapakita ko sa iyo ang magiging silid mo. Saad naman ni Tito Lance. Matapos niya ako ihatid sa kwarto ay sunod na pinagluto ng agahan. Habang abala ang tito ko sa kusina at ako naman ay nakaupo sa dining table, ay napansin ko si Tita Cara na kanina pa may kausap sa phone habang nagpapahid ng lotion sa makinis at maputi niyang balat na parang labanos.
Patingin-tingin pa ito sa akin at parang hinuhusgahan ang panlabas kong anyo. Nang maputol ang linya ay muli na namang nag-apply ng lipstick. Halos pulang-pula na ang kanyang labi. Cindy, sabi ng tito mo magtatagal ka raw dito. Okay lang naman sa akin yun basta paminsan-minsan ay tumulong ka sa amin. Dahil wala kaming katulong, pwede bang ikaw na lang ang bahala sa mga gawaing bahay? Umaga na kasi umuwi ang tito mo. Ako naman ay late na kung umuwi. Nakangiting wika ni Tita Cara, mukhang close talaga kayo ng tito mo. Akalain mo pinagluto ka pa niya. Samantalang ako ay nagawa lang niyang ipagluto nung bago pa lang kami magsama sa bahay na to. Dadag pa ni Tita Cara naman. Unang araw pa lang dito ni Cindy tapos ganyang ugali ang ipapakita mo. Bisita ko siya at hindi natin siya katulong. Cindy, pagpasensyahan mo na ang Tita Cara mo. Huwag kang mag-alala, hindi ka magiging alila sa pamamahay na to. Gawin mo lang ang gusto mo hanggang sa matupad ang pangarap mo. Ani Tito Lance na abala sa pagprito ng isda para sa almusal ko. Biglang nagbago ang timpla ng mukha ni Tita Cara matapos iyon sabihin ng tito ko. Padabog na kinuha ang mamahaling bag at lumabas ng walang anumang sinasabi. Mula sa labas ay rinig ko ang busina ng sasakyan, kasabay ng malakas na pagtawag ng isang babae sa pangalan ni Tita Cara. Habang wala sa tahanan ang babae ay sinamantala ko magtanong kung ano ba ang trabaho ni Tita Cara. Ani Tito Lance, wala umano itong stable na trabaho. Paraket-reket lang kasama ang mga kaibigan nitong babae. Madalas umuwi ng lasing pero may dalang malaking cash. Walang malinaw na paliwanag kung ano ba talaga ang racket nito. Cindy, sinabihan na kita nung una na ayaw ko tumira ka rito. Hindi naman sa ayaw ko. Natatakot lang ako na baka masira ang pangarap mo. Basta ito ang tatandaan mo, kahit ano pa ang sabihin ng Tita Cara mo, ay huwag mo na lamang yun pansinin. Kapag wala ako rito sa bahay, manatili ka lang sa silid mo. Kung sakaling minaltrato ka ng tita mo, agad kang magsumbong sa akin. Tawagan mo lang ako at darating ako. Ani Tito Lance, sabi pa ni Tito Lance, lahat ng pagkain sa loob ng ref ay galing mismo sa kanyang bulsa. Kapag nakaramdam umano ako ng gutom ay huwag mahiyang magluto kung ano ang gusto kong kainin. Ituring kong sariling kanlungan ang kanyang tahanan. Pero mas mainam kahit papano ay sumunod ako sa anumang ipag-uutos ni Tita Cara para iwas gulo. Opo, tito, sagot ko. Pagdating ng hapon, umalis ang tito ko lulan ng kanyang kotse. Upang makaiwas sa bagsik ng dila ng Tita Cara, ay nagawa kong gawin ang gawain ng isang katulong. Nagsaing ako at nagluto ng ulam para sa hapunan. Akala ko matutuwa ang tita ko pero kabaliktaran pala ang nangyari. Mula sa bintana ng aking silid ay nakita ko si Tita Cara na lumabas ng kotse at halatang nakainom ito ng alak. Sakay ng kotseng iyon ang tatlong naggagandahang babae at dalawang lalaki kabilang na ang driver na pawang mga nakainom ng alak. Sinalubong ko si tita. Pinabuksan ko siya ng pinto. Sa halip na magpasamat ay tinulak niya ako dahilan ng aking pagkadapa. Naupo ito sa sofa at nagwikang dalhan ko umano siya ng alak na tila hindi pa kontento sa kalagayang niyang yon. Kumuha ako ng isang bote ng alak sa estanteng gawa sa salamin. Ako pa ang inutusang magsalin sa glass wine. Ginawa akong utusan. Ang tahanan ay binalot ng makapal na usok mula sa sigarilyo dahilan upang ako'y mapaubo. Habang mag-isang nagpapakalunod sa alak si Tita Cara ay napansin kong nahulog ang kanyang bag, nakabukas ang zipper nito at lumihis ang isang bukos na pera. Dahil nahihilo ako sa amoy ng sigarilyo ay pumasok na lamang ako sa aking silid at doon kumain ng hapunan. Lalabas na lang ako kapag wala na siyang malay dulot ng kalasingan,
pero iba ang nangyari. Makalipas lamang ang ilang sandali ay isang kotse ang huminto sa tapat ng bahay. Bumaba ang isang lalaki at diretsong pumasok ng tarangkahan. Sinalubong ni tita ng mapusok na halik ang mistisong lalaki. Magkasama ang dalawa pumasok sa silid ng tito ko at batid ko kung ano ang susunod na mangyayari. Malinaw kong narinig ang umbol ni Tita Carla. Halos mabaliw na ito sa kanilang ginagawa. Makalipas ang ilang minuto, may kumatok sa silid ko. Pagbukas ko ng pinto ay lalaki ang bumungad sa akin at nagwikang pinapatawag ako ni Tita Cara. Masama ang tingin sa akin ng lalaki. Punong-puno ng pagnanasa. Kahit di nila aminin, alam kong may relasyon ang dalawa. Patunay na ang ginawa nilang pagtalik, Cindy, pakiinit niya ng ulam at kakain kami ni Dante. Utos ni tita, samantala, habang naghahanda ako ng kanilang pagkain, ay harap-harapan kong nakita ang pagbigay ni Tita Cara ng pera kay Dante. Tila ang tahanan ay balot ng kalaswaan. Nagtataka naman ako kung alam ba ito ng tito ko. Unang araw ko pa lang ay nasaksihan ko na kung gaano kaitim ang budhi ng babae. Ang kagandahan niya ay kasing itim kanyang kaluluwa. Nang makaalis ang lalaki ay sinabihan ako ni Tita Cara na huwag umano ako magsumbong kay Tito Lance. Matagal na umano ang relasyon nila ni Dante. Maaga niya itong pinaalam upang hindi ako magulat pa. At kung gusto ko raw manatili ng matagal sa kanilang pamamahay at matupad ang aking pangarap ay mas mainam na manahimik na lamang ako. Sa kanya raw ako pumanig. Nangakong tutulungan niya ako makasampa sa malaking entablado. Marami umano siyang kakilala sa music industry. Kung nais ko mag-audition ay hindi na ako mahihirapan pa. Siya na raw ang bahala sa lahat. Dahil pangarap ko talaga maging isang sikat na singer, ay nagawa ko magbulag-bulagan matupad lang ang aking pangarap. Hindi ako nagsumbong kay Tito Lance. Gayunpaman, sa kabila ng lahat sa pakikipagkuntsaba ko kay tita ay puro pang-aapi ang ginawa niya. Ginawa niya akong alipin. Hindi niya tinupad ang kanyang pangako, tuwing mainit ang ulo ay minumudmud niya ako sa inodoro. Kahit ang dumi niya ay ako pa ang dapat magbuhos. Halatang sinasadya niyang pahirapan ako. Ilang buwan ako nagpakaalila sa kanya na hindi batid ng tito ko. Isang araw may napanood ko sa palabas na magkakaroon ng audition sa isang show. Kaya aligaga ako nagpunta para sumalang at umaasang makakapasa ako at magawang makatanghal sa harap ng maraming tao at mapapaunod ng leg. Kaagad naman akong nakatanggap ng tawag matapos kong mag-audition. Isa ako sa mga napiling contestant para sa magaganap na singing contest, ngunit sa pagdating ng araw ng pagtatanghal ay hindi ako nakapunta. Nang malaman kasi iyon ni Tita Cara ay gumawa ito ng paraan na hindi ako makadalo sa patimpalak. Pagpasok ni Tito sa trabaho ay hindi umalis ng bahay ang tita ko na halatang sinadya upang hadlangan ang pangarap ko. Tinawagan niya ang mga kaibigan niya para mag-party dahil birthday umano ng kanyang boyfriend. Akala ko mga babae lang at si Dante ang mga bisitang darating. May mga kasama pa pala silang lalaki. Bago pa man kumagat ang dilim ay nagkasiyahan na ang mga to. Puro mamahaling alak ang nasa ibabaw ng lamesa. Ako ang pinagluto nila ng pulutan. Hindi lang simpleng inuman ang naganap. Humipak pa ang mga ito ng ipanagbabawal na gamot. Ang masaklap pa ay ginawa nila akong entertainer. Sa pilitan nila akong pinakanta at pinasayaw habang nagkakatuwaan sila. Ginawa nila ako katawa-tawa. Gusto kong umalis at tawagan ang tito ko kaso hindi ko magawa dahil napapalibutan nila ako. Habang tumatagal kung saan marami na silang nainom at lango pa sa droga ay pinalakasan ni Dante ang tugtog ng malaking speaker. Yung tipong dumadagundong sa sobrang lakas nito.
Bumulong si Dante kay Tita Cara bago binulungan ang iba pa nilang kasama. Nakita ko ang nakakakilabot nilang pagngisi. Lumapit sa akin si Dante at marahas akong hinalikan sa labi. Sa galit ko ay sinampal ko siya ng malakas at akmang tatakbo na ako papuntang silid ay hinawakan nila ako. Sa pilitan nilang pinunit ang damit ko. Si Dante ang unang gumalaw sa akin. Pagkatapos ay pinagpasapasahan ako ng mga kaibigan niyang lalaki. Binaboy nila ang katawan ko. Binuhusan nila ako ng alak at paulit-ulit na pinaso ng sigarilyo ang balat ko. Ang mas nakakagimbal pa ay nagawa pa akong kunan ng video ni Tita Cara habang pinapahirapan ako. Humalakhak pa ito na parang impakta. Matapos nila akong gahasain ay pilit nila ako pinasasayaw ng hubot-hubad. Kapag hindi ako sumunod ay sinasaktan nila ako. Kaliwat ka ng sampal ang natatamo ko sa kamay ng kababihan. Kaya wala akong nagawa kundi ang umindak habang umiiyak. Puno ng paso ang balat ko at walang tigil sa pagdurugo ang magsilan kong pagkababae. Matapos nila ako pagsayawin ng walang saplot, ay muli na naman ako ginahasa ng kalalakihan na pinangunahan ng boyfriend ng tita ko. Sabi ni Tita Cara, ang panghahalay sa akin ni Dante ay ang pimamasayang regalo niya. Pakwari ko para akong napapaligiran ng demonyo. At ang impaktitang si Tita Cara ang may pasimuno, hindi pa roon nagtatapos ang palasap nilang lagim. Matapos kasing madurog ang dangal ko ay kinuha ni Tita Cara ang mahabang gunting at ginupit niya ang dila ko. Dahil nasa impluwensya sila ng droga ay nagawang paggugupitin ni Tita sa maliit na parte ang dila ko at pinakain nila sa akin. Halos lumaganap ang dugo sa aking katawan. Walang tigil ang pagbulwak nito mula sa aking bibig. Sobrang hapdi ng naputol kong dila lalo na ang ibabang bahagi ng katawan ko. Cara, ano na ang gagawin natin sa babaeng yan? Tutuluyan na ba natin? Tanong ng isang lalaki sa tita ko, ano pa nga ba? Di tuluyan nyo na. Saka malabo na ring mabuhay yan. At kung mabubuhay man siya, siguradong mananagot tayong lahat. Katayin niyo ang babaeng yan at itapon sa magkakahiwalay na lugar. Nakangising sagot ni Tita Carla. Pinilit kong gumapang papunta sa aking silid. Naroon kasi ang cellphone ko at balak kong humingi ng tulong kay Tito Lance. Alam kong hindi na ako makakapagsalita. Gagamitin ko ang mga daliri ko upang mapaabot ang mensahe. Gayunpaman, malabong makakaligtas pa ako sa kamay ng mga demonyong lumapastangan sa akin, Cara. Saan banda namin kakatayin ang babaeng to? Sa banyo ba? Tanong ng isang lalaki, kayo na ang bahala. Basta bilisan nyo lang. Kailangan malinis agad ang bahay bago pa man dumating ang asawa ko. Sa bagay wala namang silbi ang lalaking yon. Isang salita ko lang ay takot na yun sa akin. Nakangising sagot ni Tita Cara. Itinuro pa kung saan nakatago ang matatalas nilang kutsilyo na gagamitin sa pagkatay sa katawan ko. Matapos iyon sasabihin ni Tita Cara ay muli silang humipak ng ipinagbabawal na gamot upang mas lalong tumaas ang amats at magpapalakas ng kanilang loob sa gagawing kalagiman. Habang nagpapagulong sila ng puting pulbos ay ginamit ko ang natitirang lakas para maabot ang pinto ng aking silid. Malakas ang tiyansa kong makaligtas oras na makapasok ako sa kabilang pinto. Sa kagustuhan kong mabuhay ay nagtagumpay akong makapasok sa aking silid. Kaagad kong nilock ang pinto at natataratang nagtipa matapos makuha ang aking cellphone sa ibabaw ng kama. Isang maiksing mensahe ang pinadala ko kay Tito na madali lang niyang mauunawaan. Upang makasiguro ay tinawagan ko pa ang kanyang numero. Nakanatiling naka-hold ang call para malaman niya ang kalagayan ko gawa ng nagsimula ng kumalabog ang pinto na sumasabay sa malakas na tugtog.
Gumapang ako sa ilalim ng kama habang mahigpit kong hawak ang phone ko. Takot na takot ako kahit batid kong matibay pa ang pinto. Makalipas ang ilang sandali ay biglang tumahimik ang paligid. Natigil ang sunod-sunod na pagsipa sa pinto at naglaho na rin ang malakas na tunog mula sa malaking speaker. Tanging pagsuko ng mga demonyo ang naririnig ko mula sa kamay ng mga pulis, gayunpaman, hindi ko nagawang lumabas ng silid. Lalantad ako kapag narinig ko na ang tinig ng tito ko. Ilang minuto pa ay biglang bumukas ang pinto at narinig ko ang nag-aalang tinig ng taong gusto kong makita. Hawak pala ni Tito Lance ang duplicate ng susi ng silid ko. Hindi niya ito iniwan sa drawer niya. Sinadya niyang dalhin ito dahil batid niyang ang silid ko ang tanging ligtas na lugar oras na mapahamak ako. Matagal nang alam ng Tito Lance ko na lulong sa droga ang kinakasamang babae at ginagamit na puhunan ang katawan sa iba't ibang lalaki. Hindi magawang iwanan dahil mahal niya ito. Ngunit ang nangyari sa akin ay hudyat na kailangan na niyang pakawalan ang babae at tapusin na kung anuman ang kanilang ugnayan. Bago ako, dahil sa ambulansya ay nakita ko kung paano pagsasampalin ni Tito Lance ang tita ko. Nangako siya sa akin na mabubulok sa bilangguan ang mga ito, lalo na ang tita Kara ko at ang boyfriend nitong lumapastangan sa katawan ko, makalipas ang 1 linggo. Kahit nagawa ko pang makaligtas sa kamatayan ay malabo nang maabot ko ang aking mga pangarap. Hanggang panaginip na lang iyon. Hindi ko na magagamit pa ang talento ko sa pag-awit. Sinira ng impaktitang babaeng yun ang pangarap kong maging isang magaling na mang-aawit. Bukod sa nawalan ako ng dila na siyang isa mga puhunan ko, ay nasira rin ang dignidad ko bilang isang babae. Sa kabila ng mga nangyari ay ginamit ko ang ibang talento ko sa ibang paraan upang muling mabuo ang aking sarili at makalimutan ang masalimuot na pangyayari sa kamay ng mga demonyong sumira sa pangarap ko. Nagpapasalamat ako kay Tito Lance dahil tinulungan niya ako makamit ang hustya sa malagim na sinapit ko sa kinakasama niyang impaktitang minsan niyang minahal na ngayoy ganap na niyang kinamumuhian.